So meron pong isang napakagandang balita sa ating mga manggagawang Pilipino. Alam nyo bang tumaas na po ang minimum wage sa NCR? Yung ating pong current wage order number NCR-24 ay naging epektibo noong July 16, 2023. And exactly 1 year after, nagkaroon na po ng panibagong increase ang ating minimum wage. Ito pong ating increase sa minimum wage ay galing sa pinagsamang consultation and public hearing. Consultation po sa sektor ng mga manggagawa noong May 23, 2024. Nagkaroon din po ng management consultation noong June 4 and public hearing noong June 20. Kaya pagkatapos po ng masusing pag-aaral sa posisyon ng labor at saka ng management, itinakda po yung minimum wage increase sa halagang 35 pesos. Kaya mula sa 610 na current minimum wage, dagdagan po natin ng 35, ang bagong minimum wage na po ay 645 pesos para sa non-agricultural sector o industry dito sa NCR o National Capital Region. Para naman po sa service o retail establishments na merong empleyado na between 1 to 15, ang current minimum wage po nila ay 573, magiging 608 pesos na po sa bagong minimum wage. Ganon din po sa mga manufacturing establishments na mayroong empleyado na 1 to 9 workers, ang current minimum wage po nila ay 573, magiging 608 pesos na po sa bagong wage order. Ang bagong minimum wage na ito ay applicable po sa lahat ng manggagawa sa private sector within NCR, regardless po kung anong status ng inyong employment. Hindi po kinakailangan na regular kayo para mabigyan kayo ng increase sa inyong minimum wage. No, hindi po. So regardless sa status ng inyong employment, applicable po sa inyo itong wage increase. So ito pong napaka-importanting tanong, kailan po mag-uumpisa yung dagdag na sahod sa ating mga minimum wage? July 17, 2024. E paano naman, attorney, kung yung employer namin ay hindi ipatupad o hindi dagdagan yung aming minimum wage pagdating ng July 17? Ang sagot po dyan ay ang sinasabi ng Republic Act No. 8188, Section 12. Ayon dito, ang sinumang tao o kumpanya na hindi magpapatupad ng prescribed increase o adjustment sa mga minimum wage ay papatawan ng fine na hindi bababa sa 25,000 pesos hanggang 100,000 pesos or pwede silang makulong na hindi bababa sa 2 taon hanggang 4 na taon or pwedeng fine and imprisonment depende sa diskresyon ng korte. Dagdag pa rito, meron din tayong tinatawag na penalty of double indemnity. Ang ibig sabihin nito, sa employer ay kinakailangang magbayad ng doble ang halaga ng unpaid money claims ng isang empleyado. Pero para sa mga employer, tandaan ninyo na ang pagbabayad ng indemnity na ito ay hindi nangangahulugan na hindi na kayo pwedeng magkaroon ng criminal liability. Pwede pa rin kayong makulong. Ngayon, kung yung violation na ito ay ginawa ng isang korporasyon o kumpanya, ang penalty of imprisonment o yung pagkakakulong ay pwedeng ipataw sa mga responsible officers. Sino-sino ang mga ito? Kasama po sa responsible officers na pwedeng makulong ay ang President, Vice President, Chief Executive Officer o CEO, General Manager o si Managing Director. Ano pa po ang pwede niyong gawin bilang isang empleyado kung ang inyong kumpanya ay hindi talaga nila ina-apply o ibinibigay sa inyo yung increase sa minimum wage? Pwede po kayong tumawag sa pinakamalapit na DOLE na may jurisdiction sa inyong kumpanya. Pwede kasing bumisita si DOLE sa company premises kung saan nakareceive sila ng anonymous complaint.
So ayon ito sa visitorial power ng DOLE, pwede nilang puntahan yung kumpanya for inspection. So ang mangyayari dito, magkakaroon ng 2 labor inspectors na pupunta sa inyong kumpanya o sa inyong place of work. Usually, ang gagawin nito, mag-i-inspect, so manghihingi ng records mula sa inyong employer, like payslip, payroll, ganon. And then, mag-i-interview siya ng mga employees para malaman niya kung totoo nga ba yung anonymous complaint na na-receive niya regarding sa hindi pagpapatupad ng minimum wage doon sa kumpanya. At kapag nalaman nga ni labor inspector na may violation regarding minimum wage ang kumpanya, pwede niyang gawin ang mga sumusunod. Pwede siyang mag-issue ng compliance order para hingin sa kumpanya o utusan ang kumpanya na sumunod dito sa prescribed minimum wage. Pwede rin itong mag-issue ng writ of execution. Pwede rin itong ipasuspinde yung operation ng kumpanya o mag-order ng work stoppage hanggang hindi nagko-comply sa employer sa prescribed minimum wage. And kung sakali na mag-comply si kumpanya sa order ni labor inspector, so ipagpalagay natin na may findings nga na itong si kumpanya ay hindi nakakasunod o hindi nagbabayad ng prescribed minimum wage. And nag-issue nga si labor inspector ng compliance order. Itong compliance order na to ay applicable sa lahat ng manggagawa, hindi lamang doon sa mga manggagawa na nag-file ng complaint sa DOLE. Yan. So, para sa mga manggagawa dito sa National Capital Region, ang 35 pesos po na increase sa minimum wage ay magsisimula sa July 17, 2024.